Part 4. Nagulat siya sa binitiwang salita sa binata. Yes. Umamin siya. Ang tanga niya, diba? Marupok talaga. Simula nang umamin ang boss niya kaninang umaga, ay hindi na siya natahimik. Yes, kinikilig siya, pero nanaig pa rin sa kanya ang katotohanang hindi pwedeng maging sila dahil may nobya na ito. Pero kung wala lang itong nobya, why not? Boto rin naman sa kanya ang pamilya nito. Pero kahit kailan ay hindi pumasok sa isip niya ang maging kabit. Napatingin siya sa cellphone nang may nag-text. Si Dave. Sinibnan niya ang numero nito nang mag-text din kaninang 10 ng umaga. Nagpakilala ito. Binasa niya ang mensahe. Niyayaya siya nitong mag-dinner. Tiningnan niya ang direksyon kung saan ang opisina ng boss. Pilit niyang iwinawaksi sa isip ang nagyari kanina. Kaya napayas siya kay Dave para naman malibang siya. Simula nang pumalit si Carlo sa pwesto ng ama nito ay maaga na siyang nakauwi. 5:30 usually ay naka-out na siya. Pero ngayon ay inabot siya ng 6:00. Tinapos niya pa kasi ang report at saka naisipang mag-ayos na ng table. Napatingin siya kay Christine nang tinawag siya nito. Hey. Who's that? Ninuso nito ang bagong dating na babae. Sinundan naman niya ang ninunguso nito. Napataas ang kilay niya pero nalungkot din pagkuan. Si Ma'am Lorraine. Girlfriend ni boss. Sabi niya at tinuon ang atensyon sa nililigpit. Alam niyang palapit na ito sa pwesto niya. Napatingin siya nang bumukas ang opisina ng boss. Si Carlo. Ang laki ng ngiti nito nang makita si Ma'am Lorraine. Hon. Ani Carlo. Patakbong nilapitan ni Ma'am Lorraine si Carlo at sinil ito ng halik. Napatingin ang binata sa kanya. Umiwas naman siya ng tingin. I like you pala ha. Anya sa isip nang maalala ang sinabi ng boss kanina. Ouch. Parinig ni Christine. Nilingon niya ito at pinanlakihan ng mga mata. Itagay na yan ate. Pang-asar pa nito. Narinig niyang bumukas ulit ang pinto ng opisina ng binata. Pumasok ang mga ito. Biglang kumirot ang dibdib niya. Masakit pala talaga. Mabilis na tinapos niya ang pag-aayos sa table at nilingon ulit si Christine na nagliligpit na rin. May date ako girl. Anyang ngumiti kunyari para hindi mahalata na nasasaktan siya. Talaga. That's my girl. Congrats then. Tumalikod na ito. Pero wala pang 3 hakbang ay nilingon ulit siya nito. Just ping me if you want to grab some drinks. Nakangiti nitong sabi at umalis na. Kinuha niya ang extra dress sa drawer niya at pumunta sa ladies room para magbihis. Lagi siyang may extra na damit dahil minsan ay may biglaang lakad siya. V-neck loose casual high-waist long-sleeve dress na red iyon na hindi aabot sa tuhod niya. Kinabit niya rin ang belt. Napangiti siya sa sariling refleksyon. Bagay yon sa kulay niya. Sinuklay niya ng maayos ang buhok at inayos ang pagkalugay noon. Naglagay siya ng lip tint and shade. Bumagay lalo sa mukha niya at sa suot niya. Nang makontento na sa hitsura ay agad na lumabas na siya at kinuha ang sling bag. Tiningnan niya kung bukas pa ang ilaw ng opisina ng boss niya. Sarado na yon. Malamang nakaalis na sila. Stella. Mahinang bulong niya sa sarili. Magpapara na sana siya ng taxi nang may humintong pulang Bugatti na sports car sa harap niya. Nagulat pa siya nang makitang si Dave ang sakay nun. Hotelier. Naalala niya ang sabi nito sa kanya. Ang akala niya ay manager ito. Hindi kaya hotel owner. Napangiti siya nang bumaba ito at binuksan ang pinto ng sasakyan saka siya inalalayan. Thank you. Anyang nakangiti. Welcome. Nakangiting tugon din nito. Lalo namang gumawa po ito ng ngumiti. Patingin-tingin ito sa gawin niya habang nagmamaneho. Hey. Eyes on the road please. Nakangiting sambit niya. You look great tonight Stella. Papuri nito sa kanya. You too. At pinasadahan niya ito ng tingin. Mukhang kahit ano namang suot nito ay bagay naman dito. Tumigil ito sa isang mamahaling restaurant. Agad na binati sila ng manager. Pinapakinggan lang nito ang sinasabi ng kausap pero maya-maya ay natigilan ito. Napatingin siya sa direksyon kung saan ito nakatingin.
Ang boss niya at si Ma'am Lorraine. Binalik niya ang tingin sa binatang kasama at napakunot noo siya nang iniwan nito ang kausap at dalidaling nilapitan ang boss niya. "Hey man!" Agaw pansin ni Dave kay Carlo. Napatingin kay Dave ang boss niya at masayang tumayo at nilapitan ito. Maya-maya ay nilingan nito ang mata na parang may hinahanap. Napako ang tingin nito sa kanya. "How are you bro? I missed you. Ang tagal din nating hindi nagkita." Narinig niyang sabi ni Dave. "Likewise dude. May kadate ka?" Ani Carlo kay Dave. "Yes. Can we join here?" "God, Dave naman." Akma siyang tatalikod ng tawagin ng binata. Napatingin sa gawin niya ang nobya ng boss. Nakakunot ang noo nito. "Stella, come here." Siya naman si tangang sumunod. Napabuntong hininga siya. Pansin niyang titig na titig sa kanya ang boss niya habang papalapit siya. Pero kay Dave lang siya nakatingin. Ninitian niya ito ng matamis. "I'm sure magkakilala na kayo. So no need nang magpakilala." Sabi iyon ni Dave. Tumango naman ang boss niya. Maya-maya ay ipinakilala ng boss niya ang nobya nito. "Nice to meet you Dave." Halata naman ang amusement sa mukha nito. Guwapong-guwapo siguro kay Dave. Pagkuway binalingan siya. "It's nice to see you again Stella." Ani Lorraine sa kanya. Nginitian niya lang ito. Natapos ang dinner na yon nang hindi niya na-enjoy. Nailang siya sa panaka-nakang titig ni Carlo. Minsan ay nahuli niyang napapaangat ng kilay si Lorraine kapag nahuhuli nitong nakatingin si Carlo sa kanya. Kaunti lang ang kinain niya dahil nawalan na siya ng gana kanina pa. Nagpaalam din naman agad sila ni Dave sa dalawa. May pasok pa kasi si Dave sa jail lounge. Niyaya siya nito pero tumanggi na siya. Sinabi niya na lang na uwi siya ng Valenzuela. Pero ang totoo ay sa kondo siya matutulog ngayon. Gusto niyang mapag-isa talaga. Feeling niya ay pagod na pagod siya sa buong maghapon. Masakit na rin ang ulo niya. Sumakit sa kaiisip sa boss niya. Parang gusto niya nga ulit uminom ng alak. Hinatid siya ni Dave sa MRT station na malapit at umalis na rin ito agad. Nang nakaalis na ito ay nagpara agad siya ng taxi pauwi ng kondo. Pero bumaba siya sa convenience store na isang kanto ang layo sa building nila. Bumili siya ng 7 boteng soju, Sprite, Yakult at mga pagkain na pampulutan. Wala na kasi siyang stock sa kondo. Sa Valenzuela lang meron. Gusto niya sanang tawagan si Christine pero nanaig ang hiya sa kanya. Naglakad na lang siya pauwi ng kondo. Nilabas niya ang cellphone at Bluetooth earbuds at nagplay ng kanta ng malapit na sa building niya. Can't Help Falling in Love ni Elvis Presley na kanta. Pero acoustic version na yun. Napangiti naman siya ng mapakla sa title. Tagos agad sa puso niya. Parang nananadya lang. Sa inis ay pinindot na lang niya ang next. Pagdating sa kondo ay nagluto muna siya ng pansit canton saka uminom. Nanunood siya ng Shadow Hunter habang uminom. Isa rin itong series. Maya-maya lang ay nakadalawang bote na siya. May amats na rin siya. Pag ganitong pagod at mahina ang puso niya ay mabilis siyang malasing. Kahit mixed soju Sprite at Yakult ito ay malakas pa rin ang tama. Akmang bubuksan na niya ang pangatlong soju nang marinig ang tunog ng doorbell. Napatingin siya sa wall clock. 12 na pala ng madaling araw. Pero sino naman ang bibisita sa kanya sa mga oras na ito? Inistop niya ang pinapanood. Tumayo siya para tingnan kung sino yon. Nagulat siya nang mabungaran ang binatang maghapong ng gulo sa isipan niya. Si Carlo. Seryoso ang mukha nito. "Hi." Alanganin nitong sabi. "Anong ginagawa mo rito? Late na." Malamig niyang sabi nang hindi pa rin pinapapasok ito. "Can I come in?" Nakatitig lang ito sa kanya. Langhap niya ang hininga nito. Mukhang nakainom din ang binata. Kabastusan naman kung hindi niya ito papapasukin, kaya tumalikod na siya at hinayaang nakaawang ng malaki ang pinto. Hindi man niya literal na sinabing pumasok, ay naintindihan pa rin siya nito. Narinig niya ang paglapat ng pinto. Maya-maya ay sumunod ito sa kanya. Naupo siya sa dating pwesto at pinindot na ang play button ng remote para ipagpatuloy ang panunood. Napatingin naman ito sa mga bote ng soju. "Soju.
You're a fan of Korean. Are you? Nakangiting tanong nito. Napatingin din ito sa poster ni na Chang-wook at Park Jo-eun sa wall niya. Isn't it obvious? Mataray na sabi niya at tinuon ang panunood ng Shadow Hunter. Naupo naman ito sa tabi niya. Hinawakan ito ang soju at binasa ang ibang nakasulat. As if namang naiintindihan niya. Akmang bubuksan ito ang isa ng hablutin niya. Tumayo siya at kinuha ang pitzel na ginamit at binuksan ito. Kinuha ang Sprite sa ref at Yakult. Nilagyan niya rin ng ice cube. Hindi niya napansing nakasunod na pala ang binata sa kanya. Pinapanood lang siya nito habang nakasandal sa pader. Sinimulan niyang paghaluin ang tatlo at tinikman. Tiningnan niya ang binata na tila aliw na aliw sa mga kilos niya. Wala akong whiskey dito kaya ladies, drink lang ang maiaalok ko sayo. Sabi niya at binitbit ang pitzel at naupo ulit. Narinig niyang tumawa ito ng mahina. May nakakatawa ba? Naiiritang tanong niya rito. Pabagsak namang naupo ito sa tabi niya. Nothing. Natutuwa lang ako sayo. Nakangiti pa ring sabi nito. Akmang guguluhin ito ang buhok niya pero inilayo niya ang ulo rito. Doon ka sa jowa mo matuwa. Wag sa akin. Nagsalin siya sa shot glass niya at ininom yon. Natigilan na naman siya nang mapansing nakatitig na naman ito sa kanya. Kanina ka pang titig ng titig sa akin. Parang kakainin mo na ako ng buhay. Can I? Naghahamong tinig nito at lalong napatitig sa kanya. Nang mapansing naiinis na siya ay kaagad na binawi nito iyon. Hey. I'm just joking. But if you let me. Hindi na natuloy nito ang sasabihin nang mapansing ang sama na ng timpla ng mukha niya. Okay. I'm sorry. Stop flirting with me. Please? Ano ba kasing ginagawa mo rito? Mamaya niyan ay sugurin ako rito ng nobya mo. Bigla naman itong sumeryoso sa narinig. You know what? I'm happy kasi sabi mo kanina na attracted ka rin sa akin. Kung sakali bang wala akong nobya, may pag-asa ba tayo? Tanong nito na ikinatigil niya. Pero agad din namang siyang nakabawi. Wala. Mabilis niyang sagot. Ayaw niyang sagutin ito ng tama dahil baka mamaya ay maging dahilan talaga siya ng paghihiwalay ng dalawa. Pero sabi mo kanina ay attracted ka sa akin. Naguguluhan naman nitong sabi. It's a prank. Malakas na sabi niya pero pilit niyang pinapasigla ang boses. God. Ani Carlo. Napasabunot ito sa ulo at muli siyang tiningnan nito. Of course. Kaya wag na tayong maglokohan please. Lumagok ulit siya ng mixed soju. Kita niya sa gilid ng mga mata niya na seryosong nakatunghay ito sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla siyang kabigin nito. Carlo, ano ba? Nagpupumiglas na sabi niya. Nanlaki ang mga mata niya nang pinaharap siya nito at mariing siniil ng halik. Marahas pero gusto niya. Nanghihina na naman siya. Ang rupok talaga niya. Holy cow! Maya-maya ay naging banayad ang paraan ng paghalik nito. Nagustuhan niya lalo. Gustong-gusto niya talaga ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Kaya walang ano-ano'y tinugon niya ito. Naghahatid yun ng init sa buong katawan niya dahil na rin siguro sa alak na nainom niya. Sandaling binitiwan nito ang mga labi niya at napangiti. Muli na naman siyang siniil nito ng halik. Hindi niya namalayang naihiga na siya ng binata sa sofa niya. Now sabihin mo sa aking hindi mo ako gusto. Mapang-akit na bulong nito at muling sinakop ang nakaawang niyang labi. Hindi na siya hinayaan nitong magsalita at muling pinaramdam sa kanya ang pagnanasa nito sa pamamagitan ng halik. Oh! Napaungol siya nang hinimas nito ang dibdib niya. Sa labas lang iyon pero ang laki ng epekto nito sa kanya. Oh! That's right. Moan for me babe. Naramdaman niyang may mainit na palad ang dumampi sa dibdib niya. Napasok na pala nito ang kamay sa loob ng damit niya at marahang hinihimas iyon. Naramdaman niyang naanhok na rin ang bra niya. Hindi niya alam kung paano nito nagawa iyon dahil hibang na hibang siya sa paraan ng halik nito. Hindi na niya maintindihan ang sarili kaya natigilan ang binata nang may sinabi siyang bigla. I want you Carlo. Napalitan ng matinding pagnanasa ang ekspresyon ng binata kanina. God. Napamura ang binata pero halatang naaliw sa kanya.
Pinaupo siya nito sa kandungan niya. Mabilis na binuhat siya nito at pinulupot naman niya ang dalawang hita niya sa baywang ng binata. Ni hindi naghihiwalay ang mga labi nila habang naglalakad ito. Naramdaman niyang may sinipa ang binata. Ang pintuan ng kwarto niya. Naramdaman din niya ang paglapat ng katawan niya sa malambot na kama niya. Nasa ibabaw na niya ang binata. Hindi niya naman alintana ang bigat nito. Mabilis na tinanggal nito ang bra niya na na-unhook kanina. Tinapon lang sa kung saan yon. Muling sinakop nito ang dibdib niya. Palipat-lipat iyon. Magkabilaan. Binitiwan nito ang mga labi niya. Napatingin naman siya sa gwapong mukha nito. Nakikita niya ang matinding pagnanasa rito. Iniangat nito ang laylayan ng oversized shirt niya at mabilis na hinubad iyon. Lumantad ang magandang dibdib niya. Sa sobrang hiya ay tinakpan niya iyon. Pero tinanggal nito ang mga balakid sa paningin nito. Beautiful. Saad nito nang masilayan ang kanyang dibdib. Napasinghap siya ng sakupin ng maiinit nitong labi. Oh Carlo. Napahawak siya sa buhok nito.